And lastly, number 3, anong nararapat nating gayahin patungkol sa pagmamahal ng Panginoong Yesus? Serve others to achieve true greatness. Maglingkod ka dahil ito ang totoong kadakilaan. Marahil meron kang iniidolo ng mga kampiyon sa sports na sumikat, yumaman, at hinangaan at nasa isip mo na ito ang greatness. Tama ka, maaaring sa mata ng mundo ay dakila sila. Kaya lang kaibigan, sa mata ng Panginoong Yesus ay ang totoong kadakilaan ay ang pagbibigay mo ng sarili mo sa paglilingkod sa iba. Sabi sa 1:37, mapalad kayo kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin. Hindi sinabi dito na mapalad ang merong sports car o maraming kayamanan. Kung hindi, ang sabi ay mapalad ka kung nagagawa mong gayahin ang paraan ng kanyang pagmamahal at paglilingkod. Ikaw ay blessed. Ikaw ay nagtagumpay sa mata ng Diyos. Sabi pa sa Marcos 10:43, ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Narealize ko na hindi mas dakila ang mga nasa table at nag-aantay ng pagkain, kung hindi mas dakila ang naguhugas ng kanilang paa. Kaibigan, baguhin mo ang iyong mindset. Magsimula ka maglingkod kung gusto mong maging dakila sa mata ng Diyos. Sa mundo, ang kadakilaan ay sinusukat sa dami ng helper mo sa bahay. Pero sa kaharian ng Diyos, ang kadakilaan ay kung gaano karami ang tao na pinaglilingkuran mo. May isang grupo ng mga pastor noon ang pumunta sa D.L. Moody Northfield Bible Conferences sa Massachusetts noong taong 1800. At dahil mayroong custom ang mga European ay iniwan ng bawat bisita ang kanilang mga sapatos sa labas ng pinto ng kanilang kwarto upang ito ay ma-shine ng mga servant. Kaya lang, ito ay Amerika. Kaya wala namang magsashine ng kanilang sapatos. Now, nakita ni D.L. Moody yung mga sapatos nung siya ay naglalakad sa hallway ng dorm. At ayaw niya na mapahiya ang kanyang mga kapatid, kaya binanggit niya ang pangailangan na ito sa mga batang naglilingkod sa church. Pero isa-isa ay nagbigay ng excuse. Kaya ang ginawa ni Moody ay kinuha niya lahat ng sapatos at dinala niya ito sa kwarto niya at isa-isang nilinis. Grabe, siya ang pinakasikat noon na evangelist tapos siya pa ang magtuturo. Pero ito siya yung naglilinis ng sapatos. Nalaman na lang ito ng iba nung merong isang kaibigan niya na aksidenteng pumasok sa kanyang kwarto. At alam mo yung nangyari? Pagbukas ng pinto, kinaumagahan ng mga bisitang pastor ay nakita nila na napakakinis na ng kanilang mga sapatos at walang nakaalam kung sino ang gumawa noon. Dahil walang pinagsabihan si Moody. Kaya lang, yung kaibigan niya ay binalita pa din ito sa iba. Alam mo, na-realize ko, ito ang dahilan kung bakit ginamit si Moody ng Diyos ng may kapangyarihan dahil sa kanyang attitude. Naintindihan niya na ang paglilingkod ay isang kadakilaan. Siya ay totoong merong servant's heart. Tama yung kanyang perspective. Tama yung kanyang pananaw. Kaya nga ang Panginoong Yesus, kung papansin natin, ay hindi siya naparito sa lupa para paglingkuran. Kung hindi, naparito siya para maglingkod. Kaya nga siya yung greatest. Kaibigan, kung gusto mo maging alagad ng Panginoong Yesus, ay ang iyong misyon ay magbigay at maglingkod sa iba. Ang kabaligtaran noon ay tumanggap at pagsilbihan. Kaibigan, itaas mo yung dalawang kamay mo. Yung isa ay nakasarado, yung isa ay nakabukas. Meron kang choice sa buhay kung ano yung pipiliin mo. Mamumuhay ka ba ng sarado ang kamay? Gusto mo lang tumanggap at pagsilbihan? O mamumuhay ka na nakabukas ang kamay na handang magbigay at maglingkod? Yung isang buhay ay miserable sa paningin ng Diyos, pero yung isa ay nakakalugod sa Kanya at ito ang pinagpapala niya. Ito ang buhay na sinasabi niya na mapalad. Alam mo, nagpapasalamat ako sa ating mga volunteers at D-group leaders kasi naiintindihan nila na ang fulfillment sa buhay ay mararanasan lamang kapag natutupad mo ang layunin ng Diyos para sa iyo. Naiintindihan nila na ang greatness ay nakikita sa paglilingkod. Naiintindihan nila yung kahalagahan ng buhay na bukas ang kamay. Ito ang tandaan mo, kaibigan. Ang lahat ng naglilingkod sa Diyos ay walang hanggan siya magpapasalamat sa Diyos dahil ginawa niya ito. Pero, yung mga tao hindi naglilingkod ay walang hanggan din naman nilang pagsisisihan kung bakit hindi nila binigay ang buhay nila sa Diyos para maglingkod.